Hi, good morning, good afternoon, or good evening sa inyong lahat. Again, my name is Reda Ambisyosa, ang inyong kapitbahay na makuda at kunyari maldita. Guys, I know you are wondering, anong nangyari? Bakit ngayon ka lang nag-vlog, di ba? Tingnan nyo ang haba na ng buhok ko. Umaba na siya. Ngayon lang talaga nakapag-vlog. Yun po ay dahil sa nagkaroon ng mga seryosong bagay na dapat ko munang pagtuunan ng pansin to the point na kinakailangan ko munang magkompromiso. That is for my health and of course for my well-being. The story short, ano nga ba ang update sa aking calorie deficit? Because I think some of you are going to ask, ano na nangyari? Sadly, hindi ko na po siya natuloy. Hindi natuloy ang calorie deficit kasi nagkaroon ako ng emotional struggle. I had the opportunity to consult with psychologist and of course to dwell back on how I used to be, which is to love what I am doing, to be connected with pleasure, because there was a time in my life na naging totally detached ako sa maraming bagay. Nagtataka ako bakit sa isang araw pagkagising ko bigla-bigla na lang ayokong bumangon, gusto ko nakahilata lang. There was even a time na may naisip akong silly thing to hurt myself. So, naalarma ako doon. Kahit paano meron pa naman akong tinatawag na self-awareness. So, nagtataka ako bakit ako nagkain ng kain. Imbis na mag-diet, lamon ako ng lamon. For no reason, hindi naman ako nagugutom. Basta may kain ako ng kain. Para nag-stress eating ako. Ang mahirap pa, ang challenge kasi dyan guys, pag mag-isa ka lang, wala kasi nagtatanong kumusta ka. Lalo na ako personally, most of the people around me, they thought I'm very strong. Kasi yun ang pinapakita ko sa kanila eh. Never naman ako nagpakita ng kahinaan na umiiyak ako sa harap ng never. Actually, yun ang mahirap pag malakas ka. Nobody bothers to ask, how are you? Diba? Pero deep inside, pagod ka na. Gusto mo umiyak pero wala kang mapagbalingan ng iyak. Meron ka mang kasama pero ang tingin sa'yo ay okay lang. I did try to reach out to my friend. Pero kasi meron din siyang personal na problema, ayokong sumabay. Nag-iisa lang ang kaibigan ko na yun. Kaya nga nang na-share ko sa kanya, nung nakaget over ako dun sa challenge na yun, dun sa pinaka-dark part ng buhay ko na yun. Naiyak na lang siya. Sabi niya, why? Andito naman ako. Why didn't bother to us? Ang sabi ko nung ayoko kasing gambalain ka. Alam ko kasing may mga paghihirap ka rin. At ayokong sumabay. At mabuti naman ang sabi sa akin ng psychologist, hindi po psychiatrist ha, magkaiba po yun. Ang psychologist is more on, I would say, judgment of reasoning, logical thinking, na kinakailangan ma-address para ma-measure kung ikaw ba ay nasa katinuang pamag-isip. Ang psychiatrist, pag ikaw napunta na doon, it will involve medication na. Kasi doktor na talaga yun na may involved ng tanang medisina. Ang sabi ko kay doktora, hello Doktora Amparo, ang sabi ko sa kanya, Doc, I don't want to go to psychiatrist pa kasi ayoko magkaroon ng tinatawag na chemical alteration sa utak. Nataon lang talaga natatakot ako bakit may mga thoughts, negative thoughts na pumapasok sa akin mayat maya na hindi ko makontrol. So nagkaroon ako ng struggle na ganun guys. Hindi ko alam kung bakit bigla ako napagod. Masaya naman ako may trabaho naman ako. Hindi ko sure kung ano nangyari. Pero naipaliwanag sa akin ng doktor, ni Dr. Amparo yun. Sa awa ng Diyos, nakabalik ako without the need of medication. And I'm so grateful for that. I'm very happy for it. Guys, I recommend if you guys are struggling mentally, kung meron kayong intense emotion to the point you're feeling lost, you don't know what to do, seek professional help.
Tanggalin natin yung stigma na ang mga nagpapakonsulta sa mga psychologist ay may eng-eng na hindi yung totoo. Meron tayong tinatawag ng mental health. Kinakailangan natin pangalagaan ang utak natin. Kasi biruin mo, wala naman akong ginagawa. Wala akong bisyo eh. Bukod sa inom, syempre, na inom ako. Pero wala akong bisyo. Bakit bigla ako nagkanon? So, only to find out na yun ay dahil sobrang pagod. Sobrang stress. Nalaman ng doktor na ang dami ko palang mga unresolved issues na kinikim-kim na hindi ko mailabas. But the moment na ma-address yun, nare-realize ko kung ano nangyayari. And then, ang maganda pagkausap mo na ang doktor mismo, mga psychologist mismo, tuturuan ka nila kung ano ang magiging management mo, ano ang magiging resolution mo doon. And I am thankful I was able to get back on my feet. Ayun, ginanahan na ulit ko mag-work. Yun yung dahilan ko bakit napalipat ako ng ibang bahay. Kasi, na-realize ko na parang ang lungkot ng place ko, doon malapit ako sa friend ko, but most of the time, wala kaming oras kasi nga, busy din siya. So, I need to look for a certain place where I will have my significant others somehow near me. So, kinakailangan kong bumalik sa kung saan ako dati, which is in Rizal. Ayun, kahit pa paano, pag malungkot ako, tinatawagan ko sila, may nakakausap ako. Ano nangyari? Siguro it comes with age as well, kung bakit nagiging masentimiento na ako. So, guys, huwag nyo nilalang lang yung stress. Kasi, pag hindi nyo na-address ng maayos yan, it causes a more profound issue. Kaya ngayon, I will just do a vlog based on my daily routine, random experiences, and opinion. And I hope we're able to share with you a fun and I would say an inspiring video. I hope so. Or anything that is relevant for a random learning. That's it. So again, bye-bye. Thank you again for watching. Once again, this is Reda Ambiciosa. Please like, comment, and subscribe. Bye-bye.